Yes, Lord. Okay. Alayin natin ang awit, ang ating Diyos. Salamat po. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, Yes, I worship you, Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship Yes, you, Lord. We worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, light in the sleeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, bending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Why away all tears? You mend the Unahan po tayo ni Sister Jo. Opening prayer. Sige po, tayo ng lahat ay magpasalamat sa ating Salamat Lord. po, Lord. Salamat. We thank you, Jesus. We praise you, we bless you, we exalt your name. Salamat po aming Diyos na patuloy ka po namin pinasasalamatan, Panginoon, dahil sa iyong walang hanggang kapatihan, sa iyong walang hanggang katapatan ng Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng bagay. Sapagkat, Lord, ikaw po nakakaalam Amen. kung ano yung pinaka-the best, Panginoon. Salamat. Kaya salamat po. Salamat po naman. Lord, hindi po kami magsasawang magpapasalamat sa iyo. Salamat. Sapagkat, Lord, ito ang nais mo na ipagpasalamat po namin ang lahat ng pangyayari Amen. sa aming mga buhay. Sapagkat, Lord, alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na may magagawa, Panginoon. Amen. Salamat. Kaya, Lord, salamat po na kontrolado mo ang lahat ng bagay. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang Diyos na aming hari, na aming Panginoon. Kaya salamat po ng maraming Thank you, God. Jesus. Sa iyo po ang walang hanggang kaprihan, kapasalamatan, tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Okay, isang napakaganda po ng ating gabi sa ating lahat. At tayong lahat po ay
muli narito nagkasama-sama para sa pag-aaralan po natin ang pag-aaral natin patungkol dito sa bunga ng pagtutubos na ginawa ng ating Panginoon. Na ginagawa po natin ito hindi lamang para sa kung ano pa man, kundi ito'y para lumalim ang pagkaunawa at pagkakakilala natin sa ating Panginoon at lalong-lalo na po sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, nandito na po tayo sa 1.4 ng ating pag-aaral na sa ating napasimulan, no, yung pagtutubos ng ating Panginoon. So, sa bunga po ng pagtubos ng ating Panginoon ay maliwanag na nakakatiyak tayo ng kaligtasan. Bagamat nga, sabi nga ng kanyang salita sa Roma 3:23, na ang lahat ng tao ay nagkasala. No? Pakibasa nga, Sister Patrice. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. So, lahat po tayo ay nagkasala mula nung sa panahon, no, ng pagkakalalang ng tao na tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon at lahat po ay talagang hindi karapat-dapat na makarating kung saan man ninanais ng Panginoon na ang lahat ay maligtas. No, sa pamamagitan ng gawa ng tao, ang lahat ay walang kaya sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na sinasabi ng Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya dito sa pagtubos ay patuloy natin pinag-aaralan ang lahat ng ginawa patungkol sa krus, no, ng ginawa ng ating Panginoon, na sapagkat tayong lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat, at ang bunga ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nililiwanag lang sapagkat alam na ng tao, kapag makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno. Kapag patungkol sa Panginoon ang ginagawa mo, pupunta ka sa langit. So yan ang kasabihan at patuloy na pinag-uusapan ng mundo. Pero dito maliwanag na sinasabi niya, walang karapat-dapat sa atin sapagkat tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So maliwanag at talagang nais ng Panginoon na maunawaan natin ang ginawa ng pagtubos ng ating Panginoon, na sa bunga, no, bunga ng kanyang pagtubos ay tiyak na kaligtasan. Kasi kung hindi tayo tinubos ng Panginoon, wala tayong kaligtasan. Na hanggang ngayon, ginagawa ng tao kung paano siya maligtas. No? Nagsasakripisyo, katulad ngayon sa pandemic na nangyayari sa mundo, ang lahat, no, gumagawa ng kaparaanan paano makatiyak na siya mapalapit sa Diyos, na dahil natanim sa isip natin ng religious mindset sa buong mundo, kaya ang tao iniisip niya may gagawin pa siya para sa kaligtasan na pinag-uusapan, no? Dito kaya natin pinag-aaralan ng pagtubos na ginawa ng Panginoon para mas higit nating maunawaan, no? Ang bunga ng pagtubos ng Panginoong Yesus, no? Sa number 1, no, lahat po tayo ay may copy na ng lesson na ito, no? Sa number 1, sabi niya, si Jesus ay hinatulan para tayo patawarin. So hindi po patatawarin pa lang sa pamamagitan ng ating mga gawa, no? Magsakripisyo tayo, overnight vigil tayo, katulad po yung panawagan ngayon, prayer and fasting, no? Hindi po ito yung ninanais ng Panginoon sapagkat lahat tayo ay niligtas na ng Panginoong Yesus sa kasalanan na hindi kaya natin gawa ng paraan sapagkat sabi nga ng binasa natin, lahat ay nagkasala. Pero dahil kay Jesus, no, siya ay hinatulan para tayo ay patawarin. So pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya ang bunga ng pagtubos ni Kristo ay tiyak na kaligtasan kasi
pinatawad na tayo. So, justified. No, justified na tayo ng Panginoon. Kaya dito sa Romans 3:24, no, sinasabi ng kanyang salita, gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Maliwanag po dito na sinasabi, because of Jesus, ginad si Jesus para tayo ay lumaya. Pero kailangan maging malalim po ang pagkaunawa natin dyan na tayo ay pinalaya na ni Kristo doon sa kanyang habag, sapagkat lahat ay nagkasala kasi walang sino mang karapat-dapat, pero because of Jesus, sabi niya, gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo. So, dito po maliwanag na si Jesus ang siyang tunay na gumawa para sa atin. Justified po tayo ni Kristo. No, kaya nga sa 25, ituloy ko lang po sa 25, sabi niya sa Romans chapter 3 verse 25, siya ay tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang si matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. No? Because of Jesus, tayong lahat ay pinatawad na ng Lord at naging karapat-dapat para sa Kanya. No, hindi kagagawa. No, hindi po yung gumagawa ka para ikaw ay patawarin, kundi pinatawad na tayo ni Lord at nilinis na po tayo. Kaya napakagandang maunawaan natin yung pag-aaral na ito ng bunga ng pagtubos ni Kristo. Wala na pong darating na magtutubos, kundi tinubos na tayo ni Kristo. Naisanla tayo sa kamatayan, pero tinubos tayo ni Kristo at tayo inilayo niya at inhiwalay sa kamatayan. Sa kaya kay Kristo, si Jesus ang hinatulan para tayo ay patawarin. So mga kapatid, mas lalo dapat maunawaan natin na tayo pinatawad na. Hindi tayo patatawarin pa lang. Kaya dito sa number 2, ang sabi niya, si Jesus ay pinaratangang makasalanan para tayo ay gawing matuwid. No? Ito ay regalong katuwiran. Hindi tayo gagawa ng matuwid para tayo patawarin. Kundi magkakagawa ka ng matuwid dahil ay pinatawad na. So, hindi lang po nauunawaan, kaya ang ginagawa ng church na nililid ng Lord para ang ating church ay maiparating sa ating lahat ang matinding ginawa ng bunga ng pagtubos ng ating Panginoon. So, Romans 5:10. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparesahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Amen. So, tayo po, no, ay iniligtas ng Panginoong Jesus at ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya, kung anuman po ang nagagawa natin sa pamamagitan ng ating gawa, ang nakikita pa rin ng Lord sa atin ay si Kristo. Anumang gawin mo, basta anumang planuhin mo, basta because of Jesus, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, sabi niya, dati kaaway tayo, pero ngayon, tinanggap na niya tayo mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Dahil sa pagkamatay ni Kristo, tayo ay napalapit na sa Lord. No? Kaya dito sa 1 Corinthians 1:2, Mahal ko mga kapatid sa Iglesia ng Diyos, diyan sa Korinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag na kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo sa anumang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Amen. So si Jesus ay Panginoon nating lahat. So kaya paulit-ulit po na itinuturo ng Lord ng iglesia na kung anong ibig sabihin ng Lord, no? Katulad po ngayon, kami mga pastoral nasa pag-aaral ng Lordship ni Jesus, no? Sa mga susunod pong pag-aaral ay maibabahagi po namin sa inyo kung sapagkat talagang dapat maunawaan natin
ang ibig sabihin ng Lord. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay ang dapat masunod sapagkat tayo'y tinubos. Tinubos tayo ni Kristo kaya pag-aari niya tayo. Kaya dito po sa 1 Corinthians 6:11, ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon. Tayo'y pinawalang sala na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pinatawad na po tayo. Tayong lahat ay ginawang banal, malinis at matuwid ng Panginoon. Wala tayong bahagi. Ang lahat ng ito ay dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya tayo nasa ilalim ng biyaya ng Lord sa pag-ibig ng Ama sa atin sa ginawa ng Panginoong Yesus. So, dito po sa number 3, si Jesus ay itinakwil para tayo tanggapin at inihiwalay para sa Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 10. Ayan. So, dati po tayo kaaway, pero because of Jesus, itinakwil siya para tayo tanggapin. Tayo nahiwalay, pero tayo idinugtong ng ating Panginoong Yesus, no, sinangtipay niya tayo. So, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, tayong lahat ay naging bahagi na ng pag-ibig ng Ama. At tayo ay walang ginawa, kundi ang lahat ng ito ay dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. So, dito po sa number 4, si Jesus ay naging kahiya-hiya para tayo ay makasama sa kanyang kalulhatian, sa kanyang kaharian. No? Because of Jesus, tayong lahat ay nagkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ang sabi nga po ni Apostol Pablo dito sa Romans 8, no? Chapter 30, at ang mga itinalaga niya noong una ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Because of Jesus, tayong lahat ngayon ay karapat-dapat na humarap sa ating Panginoon, sa Ama, sapagkat si Jesus ang nakikita sa atin. Kaya mga kapatid, napaka firm po ng layunin ng pag-aaral na ito. Ang lahat ng, kung makikita nyo, paulit-ulit, yung mga verse, parang sinasabi na, alam ko na yan, alam ko na to, pero ang layunin po talaga, yung repetition means redemption. So, ibig sabihin, mas lalo tayong lalalim sa pagkaunawa, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng ilaw. Dahil kapag na kay Kristo, tayong lahat ay may liwanag. So, ang bunga ng pagtubos, dahil sa pagtubos ng Panginoon, may tiyak na kaligtasan. Ito po yung pinupunto ng ating pag-aaral dito sa 1.4 na ang bunga ng pagtubos ay may katiyakan po, no, na tayo ay niligtas ng Panginoon. So, sa lahat ng mga niligtas, ang magiging buhay niya talaga ay magiging nakaugnay na sa layunin ng Panginoon, sapagkat sabi po niya rito sa Romans chapter 5 verse 9, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Because of Jesus, we are all saved. Niligtas niya tayo. No? Niligtas niya tayo sa kasalanan na hindi natin kayang lampasin. Hindi tayo kayang makaalpas. Kaya dahil dito, may katiyakan na tayo dahil sa ginawa na ni Kristo. Amen po. So, mga kapatid, napaka-firm po at napaka-simple ng nais ng pag-aaral na atin na ang pagtubos ni Kristo sa atin ay napaka-sure ng sinabi niya na sa pamamagitan ni Kristo may katiyakan na kaligtasan. Sapagkat dito sa mundo, yung nakagisnan natin, sabi nga rito, hinahanap ng tao ang kapatawaran. Kaya naggagawa ng iba, nagsasakripisyo, gagawa ng sariling haka-haka na para patawarin ng Lord, especially ngayon dahil sa pandemic na nangyari sa mundo. Mga religious nagkakaisa to pray, nag-iisang prayer para may gawin ng Lord. Pero ang katiyakan po kay Kristo, kahit isa ka lang, hindi ka na
mag-sacrifice pa, kundi ang lahat ng ito ay ginawa na ni Lord para sa atin. So, yung iba, hinahanap ang kapatawaran, pero alam na natin na tayong lahat ay pinatawad ng Lord, pinatawag na tayo ni Kristo, tayong lahat ay naging bahagi na ng kanyang kaharian. Sabi nga, paano ka magiging matuwid? So, may ginagawa ang tao, maging matuwid, gumawa ng mabuti, hindi po natin sinasabi na hindi tama ang gumawa ng mabuti para ka maligtas, kundi kaya ka makakagawang mabuti dahil iniligtas na tayo ng ating Panginoon. Kaya, paano umakyat sa langit, yan palagi ang kaisipan at kaunawaan ng tao na gustong mabatid kung paano ang landas patungong langit. So dito po sa pag-aaral natin na talagang pinapaliwanag yung total na pagtubos na buong buo ng ating Panginoon para sa atin. Tayo po ay niligtas na ng Panginoon, kaya gusto niya ma-divert ang isip natin dyan na tayong lahat ay ligtas na, kasi ang sino mang na kumilalas kay Kristo na Panginoon, sabi nga niya ay may bagong buhay. Wala na yung dati at siya'y babaguhin. So tayo mababago hindi dahil sa pamamagitan ng ating gawa, kundi tayo binago at minahal ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dito po sa pag-aaral natin, lubos na masaya ang bawat isa sa atin kasi nare-revive po yung ating pagkaunawa. Kasi sa panahon ngayon, wala tayong ibang dapat isipin kundi lahat ng ginawa ni Kristo. Ang lahat ng ginawa ni Kristo ay base po sa kung ano tayo ngayon. Kaya anumang oras, anytime, talagang yung mangyayari sa mundo ay hindi na natin alam at hawak. Pero tayo, na patuloy na nakakaunawa ng ginawa ni Kristo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kapahingahan sa ating buhay. So mga kapatid, itong oras na ito na talagang salamat at binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, makapag-aral, makapagbigay oras na maunawaan natin ang ginawang pagtubos ni Kristo sa atin. So mga kapatid, nais ng Diyos na wala tayong ibang isipin kundi ang tinapos na trabaho ni Kristo. Gusto niya iparating sa atin na kahit anumang mangyari sa paligid, wala tayong worry. Kahit anumang mangyari sa atin, alam natin, tayo tinubos na ni Lord, tayo tinubos na ni Kristo, tayo mahal ni Lord. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay mahal ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay binigyan niya ng pagkaunawa na marating ang panahong ito para tayo maging gamit. Maipahayag si Kristo sa ating mga kakilala, maipahayag ang ginawa ni Kristo sa ating mga kaibigan, especially sa ating pamilya. Kaya, gawin nating advantage ang oras na ito upang makasama ang ating pamilya na makapag-aral at maunawaan ang patungkol sa tinapos na trabaho ni Kristo. Wala tayong ibang dapat may priority kundi ito. Kaya, salamat sa Lord, kaya opportunity ito para araw-araw makasama natin ang ating pamilya at palagi maihayag walang iba kundi si Kristo. At hindi na po magiging ano pa yung mga doktrina, kasi ang magiging buhay niyo lang po talaga is all about love. Kasi si Jesus ay pag-ibig. Kaya nakikita natin sa Facebook na maraming ganito, ganyan. Basta kay Lord, may pag-ibig galing ito sa Diyos. Kaya maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat din po sa inyong oras na tayong lahat ay nagkasama-sama sa gabing ito. Sige po, tayong lahat ay magpasalamat at magbigay ng patuloy na pagpupuri sa ating Ama. Yes, so Lord, aming Ama sa langit, maraming salamat po na sa gabing ito ay pinagsama-sama niyo po kami na isang buong pamilya, maging mga kapatid ko na nanonood sa gawain ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyo na oras at salamat sa Lord pagkat binigyan niyang opportunity ito na tayong lahat ay magkasama-sama. Hindi man sa physical, pero maraming salamat po. We are all united spiritually. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na lubusan naming maunawaan ang bunga ng pagtubos mo sa amin, na ang katiyakan po namin ay kaligtasan. Kaligtasan ng aming physical, kaligtasan ng aming spiritual.
Maraming salamat, Ama, na bagamat Panginoon ng mundo ay balisang-balisa. Salamat po. Alam po namin na may gagawin ka para sa amin, no, na maipahayag ka sa buhay ng bawat pamilya. Kaya Lord, salamat po. Nagpapasalamat ko maging ang aking pamilya, Lord. Although they have a religious mindset, salamat po na maging kami ay maging magkaisa patungkol sa tinapos mong trabaho. Ang manuwaan namin patungkol sa iyong biyaya at habag, Lord, na siyang dapat priority ng tao ngayon. Kaya Lord, salamat po. Gamitin niyo kami mightily, kaming lahat ng aming mga bibig, ang aming pisikal, ang aming lahat-lahat, O Lord, magamit kami mightily, maibahagi ka sa buong mundo, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kakilala, sa lahat ng aming mga kapatid, Lord, salamat ang kapahayagan ng isa lamang. Kaya Ama, marapat dapat po, Lord, na maibalik namin sa iyo ang kapurihang ito. At patuloy, Lord, pinagpapasalamat namin ng pagkakalalim pa po ng pagkakaunawa namin patungkol sa iyong ginawang pagtubos sa amin 2,000 taon ang nakakaraan. Salamat po sapagkat nakikita na namin at na nakikita ng mundo, Lord, ang nagaganap sa buong mundo. Kaya maraming salamat. Ang lahat ay naitala, naisulat. Kaya ang lahat ay magaganap, pero sa mga anak mo, ang kapanatagan at ang kapayapaan ang siyang sumaamin lahat. Kaya Lord, binabalik namin ang kapurihan, kapasalamatan, ng lahat po ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat. Thank you, Billy.